Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipag-usap sa ibang tao. Enhancing communication skills content naman tayo ngayon. Ang video na ito ay hindi naman para bigyan ka ng bagong kaalaman, kundi magsisilbi lamang itong paalala. Kasi maaaring alam mo na tong mga to pero patuloy mo pa rin ginagawa. Sa video na ito, malalaman mo kung ano-ano yung mga pagkakamali na ginagawa natin habang nakikipag-usap sa ibang tao at ipapaliwanag din natin kung bakit mali yung mga yun. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipag-usap sa ibang tao, pagsapaw. Maraming gumagawa nito, maaaring ginagawa mo rin. Hindi pa nga tapos magsalita yung isang tao, sinasapawan mo na kagad. Mapahinto lang saglit yung isang tao, isisingit mo na kagad yung sayo. Kasi minsan kapag nagsasalita tayo, napapahinto tayo, di ba? Kasi iniisip natin kung paano ba natin ipaparating yung gusto nating sabihin. Kaya natural lang yun kung sakaling ganun yung kausap mo. So bilang kausap niya, huwag ka namang sobrang excited. Naiintindihan ko naman na excited ka lang magsalita kasi maganda nga naman sa pakiramdam na may i-express mo yung gusto mong sabihin. Pero syempre, huwag ka namang masyadong atat. Hintayin mong matapos magsalita yung kausap mo. Hindi yung mapahinto lang saglit, sisingit ka kagad. Ang hindi maganda dito, ganyan ka na nga, tapos ganun din yung kausap mo. Mas maganda, huwag na lang kayo mag-usap. At isa pa sa dapat mong gawin, bukod sa hintayin mong matapos magsalita yung kausap mo, pagkatapos niyang magsalita, i-acknowledge mo naman yung sinabi niya. Dapat merong kang reply dun sa sinabi ng isang tao, dapat merong kang reaction dun bago mo isingit yung gusto mong sabihin. Bibigyan kita ng halimbawa. Ito yung mali. Nakakainis, muntik na akong masagasaan kanina. Masyadong kaskasero yung driver. Uy, nandiyan ka na pala. May maganda akong balita sa'yo. Na-promote ako sa trabaho. So, ito naman yung tama or dapat mong gawin. Nakakainis, muntik na akong masagasaan kanina. Masyadong kaskasero yung driver. Ganon, buti na lang walang masamang nangyari sa'yo. Muntik lang. Marami na talagang kaskaserong rider ngayon. Kaya kailangan doble ingat tayo kapag nasa daan. Pero mas mabuti pa, huwag ka nang magalit dyan, huwag ka nang ma-frustrate dyan dahil na-promote ako sa trabaho. Ililibre kita mamaya. Pwedeng ganun, di ba? Basta ikaw na bahalang dumiskarte kung paano mo i-replyan yung sinabi ng isang tao bago mo isingit yung gusto mong sabihin sa kanya. Next na bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipag-usap sa iba, pagtingin sa phone. Kung busy ka sa phone mo, tapos may bigla-biglang susulpot para kausapin ka, okay lang kahit tumingin ka sa phone mo kasi busy ka naman dyan. Total, may pinagkakaabalahan ka naman dyan sa phone mo, kaya okay lang yon. Pero kung pinlano nyo talaga ng kausap mo, na mag-usap kayo, tapos bigla-bigla kang titingin sa phone mo, mapapatagal ka pa, yun na yung hindi maganda. Kung pinlano nyo talagang mag-usap, tapos ikaw tumitingin ka sa phone mo habang kinakausap siya, pinapakita mo lang sa kanya na wala kang respeto. Lalo na kung ang ginagawa mo dyan sa phone mo, pa-scroll-scroll ka lang naman sa social media, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, wala ka namang pinagkakabalahan talaga ng mahalaga. Siyempre, wag mong gawin yan. Mas tama at mas maganda kung mag-focus ka na lang sa mismong kausap mo. Kung mapatingin ka man sa phone mo habang kumakausap ng iba at meron kang nabalitaan sa phone mo, sabihin na nating emergency yan, pwede kang magpaalam sa kausap mo at sabihin mo na, sandali lang sagutin ko lang to. Pwedeng ganun. Basta wag mo lang gagawin yung habang nakikipag-usap ka sa iba, mas lamang pa yung pagtingin-tingin mo sa phone mo, kesa sa pagtingin mo sa mismong kausap mo. Importante kasi sa pakikipag-usap kapag merong eye contact. Next na bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipag-usap sa iba, pagsasalita ng may laman ang bibig. Wala namang masama kung habang kumakain, nakikipag-usap ka sa iba. Or habang kumakain kayong dalawa, nag-uusap kayo. Sa totoo lang, maganda nga yan para mas mag-enjoy kayo sa pagkain. Pero kung isa sa inyo, or ikaw, may laman pa ang bibig, nagsasalita, against na yan sa proper etiquette ng pakikipag-usap. Bakit? Kasi may mga time na pwedeng hindi kayo magkaintindihan. May laman pa yung bibig mo, nagsasalita ka na. At isa pa, pinapakita mo rin sa kausap mo na hindi ka seryosong makipag-usap sa kanya. Mas maganda kung ang gawin mo habang nagsasalita siya,
kumakain ka. At pagtapos na siyang magsalita at wala nang laman yung bibig mo, saka mo naman isingit yung gusto mong sabihin sa kanya. Kapag ganon, mas magkakaintindihan kayo at mas mag-e-enjoy kayong kausap ang isa't isa. Next na bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipag-usap sa ibang tao, sobrang lakas ng boses. Kung nasa area kayo or place kung saan kayong dalawa lang ang magkakarinigan, okay lang yon. Kahit malakas pa yung boses nyo habang nag-uusap. Total, kayo-kayo lang naman ang magkakarinigan. Pero kung nasa public place kayo, kung saan may maaabala kayong ibang tao, yun na yung hindi maganda. Yun na yung hindi nyo dapat gawin. Lalo na kung ang pinag-uusapan nyo, puro kabastusan. Tapos may bata pa sa paligid, naririnig kayo. Mahiya naman kayo. Hinahinaan nyo naman yung boses nyo kung ganun. Mas binibigyan nyo kasi ng privacy yung pakikipag-usap nyo kung ang makakarinig, kayo-kayo lang. Hindi rin maganda kung tatawa ka ng sobrang lakas, kung saan-saan umaabot yung lakas ng tawa mo. Yes, wala naman silang maririnig na impormasyon tungkol sa'yo, kasi tawa lang naman. Pero kung malakas sobra yung pagtawa mo, maaari ka pa rin makaabala ng ibang tao kung ganyan. Kaya ang dapat nyong gawin, makipag-usap ng maayos, pwedeng pag-usapan yung mga nakakatawang bagay, pero ang importante, may privacy kayo. Next na bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipag-usap, pagmumura. O teka, wait lang, bakit? Paano naging mali yan? Marami namang nakikipag-usap ng nagmumura. Oo nga, marami nga. Pero ang tanong, sa lahat ba ng pagkakataon, tama yon? May mga time na okay lang naman pero mas marami yung time na hindi talaga siya maganda. Lalo na kung nakikipag-usap ka sa taong hindi mo pa lubusang kilala, hindi mo pa alam kung ano yung pag-uugali niya, hindi niya pa alam kung ano yung pag-uugali mo. Kung meron kayong pinag-uusapan na talagang nakakagalit talaga, okay lang yun. At isa pa kung kilala nyo na rin ang isa't isa. Lalo na kung yung pagmumura mo ay wala namang dahilan. Nakasanayan mo lang talaga, naging expression mo na talaga, naging parte na ng buhay mo, naging parte na ng pagsasalita mo. Yun na yung hindi maganda. Siyempre, kontrolin mo naman kahit papaano yung bibig mo. Kasi hindi ka lang naman nakikipag-usap sa mga kaibigan mong palamura eh. Nakikipag-usap ka rin sa ibang tao na hindi sanay makarinig ng mura or sa mga taong hindi talaga nagmumura. Pwede kasing makaramdam ng disappointment yung ibang tao habang kausap ka. Lalo na kung hindi sila sanay makipag-usap sa mga kagaya mo na palaging nagmumura. At kung ganun nga, matuto tayong mag-adjust, matuto tayong mag-control ng bibig natin. At yun yung mga bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipag-usap sa ibang tao. Nawa sa video na ito may natutuhan ka at kung ganun nga, like mo naman tong video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na dahil sa channel na ito marami pa tayong matututuhan tungkol sa personality development, enhancing communication skills, at iba pa. Ngayon, bago magtapos ang video na ito, gusto mo bang malaman kung paano gumaling sa pakikipag-usap? Kung oo ang sagot mo, panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Maaaring nandyan lang yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.